Ako po si Armel Amparo, ang General Manager ng Yakap at Halik Multipurpose Cooperative Quezon 2, Padre Burgos, Quezon. At sa kasalukuyan po ang Yakap at Halik ay ang layunin ay yurakan at alisin ang lahat ng sanhi ng kahirapan at simulang asikasuhin ang pagpapaunlad. Yun po yung yakap na siya nating pananaw o layunin. Ang mission naman po nito, hikayatin at akayin ang lahat tungo sa iiral na bagong kaayusan. Kung paiikliin po natin ang tunay na diwa ng kooperatibang ito, ang yakap ay pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan. At sa pasimula po ng kooperatiba, nagsimula siya noong May 27, 2006 sa pamamagitan po ng isang pananampalataya sa samahan ng tatlong persona solo Diyos na ito po ay nakabase ang punong tanggapan sa Bundok Banahaw, Dolores, Quezon, na ang ating pong founder, kagalang-galang Jose R. Ilustre, ay nag-adhika na ang mga kabataan ay magkaroon ng pagmamalasakit para sa kapakanan ng ating bayan at para sa pagpapaunlad ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng diwang bukluran. Kaya sinikap po niya na ang mga kabataan at mga kasapi ng samahan ay magtayo ng microfinance program o isang credit service na nagsimula sa puhunang 18,000. At dito nagtayo ang kooperatiba ng isang community-based grocery store na siyang ikalawang hanap buhay ng kooperatiba. Naging maunlad ang grocery store na ito at nagkaroon na siya ng mga branches sa sa lungsod ng Lucena at sa bayan ng Agdangan, Quezon. At ang puhunang 18,000 na umiikot sa microfinance noong 2006 ay sa kasalukuyan umabot na ng nasa 180 milyon sa kasalukuyan. At ang kasapi noon na nagsimula sa 80 katao ay ngayon nasa 6,500 kasapi, na ang 2,500 ay kalalakihan at ang 4,000 ay kababaihan. Tiningnan natin ang oportunidad ng kooperatiba sa larangan ng pagsasaka at nung dumating ang panahon na mababa ang presyo ng kopra, dito nagkaroon tayo ng ikalawang hanap buhay at ito ay ang Copra and Whole Nuts Trading, na ito ay nakatulong ng malaki sa pag-unlad ng dalawang bayan, ang bayan ng San Francisco at ang bayan ng Padre Burgos, dahil nagkaisa ang mga magsasaka na pagsama-samahin ang kanilang produkto. At ito ay nakita natin na ang coconut-based processing na nasamahan na natin ang food processing, na yung mga intercrop ng mga luyang dilaw, luya, iba pang mga produkto ng ating mga magsasaka ay pinoproseso ng kooperatiba para madagdagan, sabi nga, magkaroon ng value chain ang ating mga produkto sa kalinangan o kanayunan, at ito ay iminamarket natin sa iba't ibang mga tindahan ng mga kasapi at ng kooperatiba at ng iba pa nating mga trade fair na dinadaluhan. Sa kasalukuyan, ang Yakap at Halik ay nagdagdag din ng hanap buhay na may kaugnayan sa pangisdaan nung makita natin ang suliraning kinakaharap ng mga mangingisda, lalo't higit sa panahon ng habagat at mahina ang kanilang kita, ay tiningnan natin ang oportunidad na humiling sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o sa BFAR na masuportahan tayo na makapag-alaga ng mga bangus sa pamamagitan ng cages. At bahagi rin ng naging pag-unlad ng kooperatiba sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong at suporta ng Department of Agriculture ng ating lokal na palalawigang pamahalaan ay nakapagtayo po tayo ng isang farm bill na meron po tayo ditong mga native pig, meron po tayong mga native chicken, meron po tayong broiler, meron po tayong kambing, baka, at nakapagtanim po tayo ng mga fruit-bearing trees na katulad ng kalamansi, ng kape, ng kakao, at meron din tayong mga vegetable farm at mga root crops at banana intercrop sa ating niyugan. Nagkaroon po ng mga pagsasanay na ito po ay nagkaroon ng training ng food and non-food processing upang ang bawat hinihiram ng mga kasapi ay magkaroon ng maayos na paglalagyang hanap buhay at masustinahan ang mga panghulog o pambayad sa kooperatiba.
At ito po ay sa ilalim noon ng Kooperatibang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kapatiran Multipurpose Cooperative, isang closed type organizational or associational co-op ng ang samahan ng tatlong persona solo Diyos. At sa programa pong Yakap at Halik, ito ay sinimulang buksan para maging community-based cooperative na ang layunin nito ay paunlarin ang pamayanan, bigyan ng maayos na hanap buhay ang kapatiran at hindi kapatiran sa samahan at magkaroon ng maayos na daloy ng pag-unlad ang kooperatiba patawid sa iba't ibang mga sektor. Kaya buhat doon sa mga training na iyon, nakita natin ang naging problema na kapag ang lahat ng kasapi ay nagtayo ng tindahan, utay-utay na higpit ang kompetisyon. Ang naging solusyon, pinulong natin ang mga may tindahan upang sila ay mag-usap-usap at magtulong-tulong. Kaya utay-utay nilang isinara ang kanilang mga individual na tindahan at dito nagtayo ang kooperatiba ng isang community-based grocery store na siyang ikalawang hanap buhay ng kooperatiba. Ang Yakap at Halik ay humarap sa mga suliraning pampinansyal. Sa katunayan, sa pagpapalawak ng kanyang operasyon, hindi sapat ang pondo na 18,000 noong panahong iyon. Kaya nagpapasalamat ang Yakap at Halik dahil naging bahagi ang UCPB-CIIF para mag-provide ng credit line at siyang naging simula na paglalakas loob ng kasapi at ng mga opisyal na mangutang sa nasabing institusyon. At ang Yakap at Halik ay patuloy ding nakikipagtulungan sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalikasan. May mga programa tayo na may kaugnayan sa pagna-nursery at regular planting and replanting ng mga mangrove at paglilinis na rin ng mga tabing dagat at ng ating kapaligiran sapagkat alam natin na ang kalikasan ang nagbibigay ng maayos na pinagkakakitaan ng ating mga kasapi. Sa kasalukuyan po, ang ating Yakap at Halik ay engaged doon sa isang direct copra marketing na programa ng ating PCA at ito po ay nagpasimula sa pag-uusap ng ating mga kasapi na noong panahon po na kinakailangan nating mag-consolidate dahil sa mga problemang kinakaharap ng mga magniniyog. Dumating po kasi yung isang panahon na sila ay bumaba ang presyo ng kopra at nagkaroon po tayo ng problema para doon sa pagko-consolidate na mahaba ang pila sa mga oil mill at hindi po tayo nabibigyan ng priority na mabigyan din ng magandang presyo. Kaya ito po isang naging challenge sa kooperatiba, partikular sa mga kasaping farmer at dito po ay sinolusyonan sa pamamagitan ng mga focus group discussion na pinag-usapan po ang mga solusyon na ito pong pagko-consolidate ay nagsimula nga sa bayan ng San Francisco, isang branch ng Yakap at Halik na lahat ng mga kasapi ay nagsulit ng kanilang kopra. Na ito pong kopra na to ay nang maisulit po doon sa mga oil mill ay saka lang natin binayaran yung ating mga miyembro. Kaya itong negosyo na to ay nagsimula na walang puhunan at hanggang sa ito'y magtuloy-tuloy at nagkaroon ng sariling puhunan at nakapagpalakas po tayo na nagkaroon po tayo ng branch dito po sa San Vicente, Padre Burgos, Quezon. Na ito pong direct copra marketing ay naging tugon nung panahon na marami po ang mga nagrereklamo sa mababang presyo ng kopra na nakarating po ito sa ating pamahalaan, partikular sa ating gobernador na lalawigan ng Quezon, ganun din sa PCA. Bumaba po ang mga opisyal ng pamahalaan upang kausapin po si Yakap at Halik at napakalaking tulong po na ang Yakap at Halik ay naging bahagi ng mga focus group discussion na pinag-usapan po sa PCA kung papaano makabubuo ng isang proposal na ito po ay mailalapit natin sa DOLI SAUPI. Dahil alam natin na yung CME ay may iniiwang pondo para po sa mga coconut farmer. Kaya sa tulong po ng Philippine Coconut Authority, isang malaking pasasalamat po ng Yakap at Halik na nakabuo po tayo ng proposal na naisubmit po natin sa DOLI SAUPI bilang tugon po doon sa consolidation natin na ito pong mga miyembro natin na may mga niyugan
ay hindi na para magdala ng kanilang kopra sa iba't ibang trader or mga maliliit na distribution channel, kung hindi sa pamamagitan ng kooperatibang itinayo ng mga kasapi. Ito po'y direct na nating dinideliver sa oil mills, sa mga oil millers, at malaking tulong po na ang J&J ay kapareha natin na regular po nagsusulit o nagdi-deliver ng kopra ang Yakap at Halik. Kaya nung magkaroon po tayo ng presentation sa DOLE, ay sila ang unang sumuporta para tulungan po ang kooperatiba na maipasa itong proposal na inilapit po ng Yakap at Halik. At bahagi po ng pag-aaral ng kooperatiba dito sa direct copra marketing, yun pong masustain yung ating mga farm worker or farm labor. Dahil nakita po natin na doon po sa level ng mga magniniyog, kukunti na po yung mga magniniyog na may kasanayan sa pagkakawit, sa pagbubunot, sa pagkakarga, hanggang sa pagpuproseso ng kopra. Kaya isa po yun sa pinalakas pamamagitan po ng programang Direct Copra Marketing. Inaral po natin na huwag mawala yung maayos na ugnayan ng mga farm worker doon po sa mga farm tenant o yung mga tagapangalaga ng niyugan. Ganon din po doon po sa mga owner. Kaya si Yakap at Halik po yung namamagitan doon sa mga gaps na nangyayari sa farm, na ito po ay sa pamamagitan po ng consolidation nagkakaroon ng maayos na pisada at pag-uusap ang laborer, ang tenant at ang owner. At sa pamamagitan po ng consolidation, ang Yakap at Halik po ang naging daan para yung mga produkto ng farmer ay magkaroon ng priority sa mga oil miller. Kaya ito po ay nagkaroon tayo sa tulong po nitong proposal ng MOA sa pagitan ng J&J at ng Yakap at Halik, at napakalaking tulong po sa pamamagitan po ng PCA, pinamagitanan po yung ating MOA. At ito po ay sa kasalukuyan ay nai-enjoy na po ng kooperatiba ang magagandang benepisyo na sila po ay nagbigay ng prioritization, na yung mga deliver nating kopra ay hindi na para maghintay ng 1 linggo, 3 araw, at nababayaran po ng maayos yung kooperatiba. Sa ngayon ho, ay ang masasabi ko lang po ay ang Yakap po lahat ang tumutulong sa amin, bumibili ng aming lahat ng aming produkto na siya ho bumibili sa amin. Sa tulong po ng Yakap at Halik, nakapagpabrod po ako ng 2 anak. Kaya ako po ay lubos-lubos nagpapasalamat sa Yakap at Halik, sapagkat kung wala po sila, wala pong pag-asenso ang ating buhay. Ang kagandahan ng partnership ng J&J at ang Yakap at Halik ay may mga magagandang pribilehiyo na maaari o nai-enjoy ang Yakap at Halik. Nandun na yung mataas na presyo ng kopra at mabilis na pag-avail ng services at yung mabilis na pagpasok. Pagkatok nila sa aming planta, sila ay daglian ng pinapapasok. Kami sa J&J naniniwala na mapapaiting pa ang ating partnership at ang ating samahan upang ating sama-sama makamit ang layunin na matulungan ng ating mga farmers. Ang aming mga partners, nandyan na ang government agencies, PCA, DOLE, DTI at DA, kasama ng PLGU at ang private sectors, nandyan ang Shell, Philippine Shell Foundation Inc., Shell International at Philippine Shell Petroleum Corp., kasama ng ating mga co-ops na naniniwala na itaas pa ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at ang industriya ng pagniniyog sa lalawigan ng Quezon. Dito sa Burgos, ang gusto kong mangyari, magkaroon ng pagkakaisa. Nung dumating na po yung pandemic, kami po ay nangailangan ng mga relief. Sa kanila ko po unang binili yung aming mga unang relief kasi ang katuwiran ko po, sila na ang unang makinabang kasi ibang tindahan, kasi sa amin naman yung presyo nila parehas din sa labas. Kaya mas ano po ang akin, tinatanggili ko sila kasi unang-una sila taga rito, pangalawa makakatulong sa kanilang samahan, pangatlo doon sa kanilang mga membro, kasi diyan po sa Yakap ang karamihang trabahador, mga membro ng kanilang kooperatiba. Tapos ang kanilang pong mariculture, okay naman po yung kanilang produkto, saka po yung kanilang iba pang hanap po sa karagatan.
Kasi sila po ay kumpleto, sila po ay may bakery, may grocery, meron po silang Copra dealer, tapos meron po silang mga gulayan, saka po nyugan, at saka po fish pan. Dito naman po sa amin ang impact po ng yakap sa community. Maganda naman po kasi yung iba po naman, kasi hindi membro, sila po ay nakakautang doon sa kanila pong lending. At saka po, kasi hindi po kasama sa kanilang kooperatiba, yung iba naman po ay nakakapagtrabaho din sa kanila. Kasi ganito po ang aming ginagawa. Sabi ko nga, tayo magtulungan. Hindi dapat pinag-uusapan kung ano kayo at sino yung mga nariyang iba. Kumbaga na ating pagtulungan at pagsama-samahin. Kasi ang gusto ko kasi magkakaisa. Naniniwala po tayo na anumang pusikit ng gabing Karimlan ay laging kasunod ang bukang liwayway. Huwag lamang titigil ng kasasagwan at huwag bibitiw sa ating timbulan. Tiyak na sasapit ang lunday sa pangpang na may katagumpayan. Mabuhay po at magandang oras.